araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating kwento, ako nga pala, si Don Romantico ng Lovers Story. Maaari po kayong magbigay rin ng payo sa ating letter sender o kaya naman ay may gusto kayong ipa-shoutout sa mga taong mahal nyo sa buhay at maririnig nyo ito sa hulihan ng sulat na ating babasahin sa susunod nating kwento. Magandang araw po, Kuya Don, sa lahat ng inyong taga-subaybay at taga-pakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Reyna at kasalukuyang naninirahan sa Paris, France. Magsisimula po ang aking kwento nang ako ay teenager pa. At sana'y kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng iyong mga tagapakinig. Sa edad kong 16, Kuya Don, ay maaga akong na-inlove. May boyfriend ako na ang pangalan ay itago na lang natin sa pangalang Jerome. At siya ang first love ko. Best friend ko ang kapatid niya na itago na lang natin sa pangalang Laika. Barkada kami, Kuya Don. At ganoon din ang isa naming kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Ronnie. Magkasangga sa basketball team ang boyfriend kong si Jerome at kababata naming si Ronnie. Dahil nga kami ay teenager pa, hindi pa namin alam kung paano magdala ng isang relasyon, away bati kami ng boyfriend kong si Jerome. At dahil best friend ko ang kapatid niya, ay madalas pa din akong nagpupunta sa kanila. Nakikita ko na andoon si Jerome, pero di niya ako kinakausap. Masakit sa akin yun, Kuya Don, na baliwalain niya ako. Kahit sa bata akong edad, ay masasabi kong mahal ko siya at siya ang first love ko. Di sa pagbubuhat ng bangko, Kuya Don, ay maraming naliligaw sa akin, pero di ko sila pinapansin sa pag-asang muli kaming magkabalikan ni Jerome. Hanggang sa dumating sa puntong nanliligaw na sa akin ang isa naming kaibigan na si Ronnie. Sa pag-iisip ko, Kuya Don, na sagutin ko na lang si Ronnie para pagsilosin si Jerome, para mawin ba ko siya. Minsan isang araw nagkasalubong kami ni Jerome sa lugar namin. Kumusta ka na? At pagbati ng binata. Okay lang, sabi ko. May boyfriend ka na pala? Ang malumanay na tanong niya. O ano naman kung nag-boyfriend ako? Ang may pagkataray kong sagot. Pero Kuya Don, masaya ako sa nagkausap kami, pero iniintay ko na humingi siya ng sorry at pawiin niya ako sa kasalukuyang boyfriend ko na ngayong si Ronnie. Dahil sa magkaibigan kami ng kapatid niyang si Laika, ay may pagkakataong napunta ko sa kanila. Hindi niya ako magawang kausapin o lapitan. At madalas magselos ang kasalukuyang boyfriend kong si Ronnie na pag pumupunta ako sa bahay ni Jerome dahil sa best friend kong si Laika, "Oh, bakit nagpunta ka na naman sa kanila?" Ang medyo mataas na boses ni Ronnie. "Bakit si Laika naman ang pinuntahan ko at di naman siya?" Ang saad ng dalaga sa binata. Basta, huwag ka na pumunta." Alam mo, Kuya Don, wala akong maramdamang pagmamahal kay Ronnie, pero tinuloy ko pa din ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Hanggang isang araw, dumating ang nagpabago ng aking mundo. Inanyayahan ako ni Ronnie sa kanila na mag-dinner. Kami lang ang tao sa bahay ng time na yon dahil wala sa bahay ang magulang at kapatid niya. Kuya Don, kumuha si Ronnie ng move na hindi ko inaasahan, na siyang nagpabago sa aking murang edad. Mahina ako kumpara sa lakas ni Ronnie, na hindi pumasok sa isipan ko na gagawin niya yon dahil barkada din kami at tiwala ako sa kanya. May binabalak pala si Ronnie na nagawa niya na ang gusto niya, Kuya Don. Impit na iyak lang at pagsisisi, takot ang sakit ang nararamdaman ko ng sandaling iyon. Dahil di ko siya mahal. At yung first love kong si Jerome ang tanging nasa aking isipan. Nagsisisi ako bakit ako sumama sa kanya pero wala nang magagawa. Lumipas ang ilang araw, sumapit ang aking dibu.
Sa pangungulit ni Ronnie na muli raw namin gawin yon, ay hindi na ako pumayag. Kung ayaw mo, edi magpakasal na lang tayo, ang sabi ni Ronnie. Ano ka, sira? Ang sabi ko sa kanya. Kung di ka magpapakasal, di sasabihin ko na lang sa mga kaibigan natin na may nangyari na sa atin. Para akong pinuhusan ng malamig na tubig, Kuya Don. Lalo akong naiipit sa sitwasyong ito dahil sa probinsya mahalaga ang dignidad ng pamilya. Sa pangungulit niya at ayaw kong may masabi sa akin ng pamilya ko at mga kamag-anak, ay tinanggap ko na ang kanyang alok na pagpapakasal. Kahit di ko alam kung ano ang mangyayari. Papapuntahin ko na ang mga magulang ko sa Sabado ha, para mamanhikan ako sa inyo. Ang sabi ni Ronnie. Tango lamang ang tanging nasabi ko sa kanya, kahit alam ko na wala sa loob ko ang pagpapakasal. Naitakda ang araw ng aming kasal at kahit wala sa loob ko at may pagtutol ang aking isip dahil kahihiyan na din kung di ko itutuloy. Ikinasal kami sa simbahan at sa bahay ang resepsyon. Abala ang lahat sa handaan. Alam mo ba, Kuya Don? Di ko inaasahan nakita ko ang aking boyfriend na si Jerome. Nakatayo siya sa tindahan na di kalayuan sa aming bahay. Naka-white t-shirt siya at dark blue na pantalon. Wala akong magagawa sa napasok kong sitwasyong ito. Umagos ang aking mga luha. Luha ng pagpapaalam sa taong aking minahal na dapat sana siya ang nasa tabi ko ngayon. Mahal ko pa din siya, Kuya Don. Alam ng mga tao na masaya ako sa aking pagluha dahil sa pagpapakasal, kundi ang hindi nila alam, ang may isang taong mahal ko na maiiwan ko na at papasok na ako sa isang pangmatagalang relasyon. Dumating na ang gabi, Kuya Don, at yun ang inaasahan ng aking asawa. Ngunit, nagkunwari ako na may sakit. Dahil si Jerome pa rin na boyfriend ko ang nasa isipan ko. Diyan ka muna matulog sa baba ha. Masama ang pakiramdam ko. Na manumanay kung sabi sa taong asawa ko na ngayon. Lumipas ang buwan, nabalitaan ko na ex ko na si Jerome ay naging masalimuot ang kanyang love life. Na nababalitaan ko na kung kani-kanino na lang daw ito nakikipagrelasyon. Samantalang nabiyayaan ako ng unang anak at siya ay babae. Kuya Don, alam mo ba, ako ang bumubuhay sa pamilya ko at ang asawa ko ay minsan lang magtrabaho. Umaasa lang siya sa tulong ng kanyang ina na kasalukuyan noon ay nakapag-abroad na sa France. Kahit buntis ako, Kuya Don, lahat ng pagkakakitaan pinasok ko. Nagtitinda ako ng halo-halo, fishbowl, kikiam, kwek-kwek at mga turo-turo. At sa tanghali ay nagluluto ako ng ulam na siya kong itinitinda para may pambili ako ng gatas at gastusin sa bahay. Madalas pa ang patak ng ulan kaysa magtrabaho ang aking asawa at nakukuha niya pa na magbisyo. Matagal na nasundan ang aking panganay dahil sa hirap nga kami sa buhay. At patuloy pa din umaasa ang aking asawa sa tulong na ibinibigay ng kanyang ina. Isang umaga habang pinapatulog ko ang aking bunso ay kausap ng aking asawa ang kanyang ina sa telepono. Ronnie anak, tutulungan kita para makapunta ka dito sa Paris. Meron tayong travel agency na kakilala na siyang tutulong na magpapaalis sa'yo, ang sabi ng aking biyenan. Ay, nay! Alam nyo naman na di ako marunong sa gawaing bahay. Si Rina na lang, ang sabi ng aking asawang si Ronnie. Sumama ang loob ko sa asawa ko sa sinabi niya na yon dahil ikaw na ina, magagawa mo bang umalis ng bansa sa kapapanganak mo pa lang? Ayaw kong iwan ang aking mga anak dahil kaliliitan pa sila at nagdesisyon agad siya na ako ang magtrabaho pero hindi man lang niya ako matanong kung gusto ko ba.
Wala akong nagawa, Kuya Don, kundi tanggapin ang alok. Sabi ko na lang sa sarili ko at sa panganay kong anak na nakiipon lang ako at uuwi agad ako para magkasama-sama ulit tayo. Mami, iiwan mo kami? Pabalik ka agad ha. May isip na ang panganay ko dahil malaki ang agwat ng edad sa bunso ko. Kuya Don, halong takot at bigat ng loob ko nang umalis ako. Nag-travel muna kami ng ilang mga bansa sa Europe. Tapos sa France ang last destination. Sa tita ng asawa ko ako nakitira. Napakahirap namang unang linggo at buwan dahil sa pagtitiis ko at pagsusumikap ay unti-unti ko na natutunan ang mamuhay sa Paris. Minsan, Kuya Don, may mga gabing magigising na lang ako at habag na habag sa sarili na para bang masusupukit ako sa sakit sa dibdib na nararamdaman ko. Miss na miss ko na ang aking mga anak. Nag-aalaga nga ako ng anak ng iba, pero sarili kong mga anak di ko maalagaan. Sa panahong nagkakasakit sila, mga espesyal na okasyon na wala ako, ang sakit sa dibdib. Pero kinaya ko lahat ng ito. At na may kaunting ipon na ako, ay kumuha na ako ng sarili kong maliit na bahay na mauupahan. Iba na rin kasi Kuya Don ang solo ka sa bahay at wala kang tao na pakikisamahan. Tumating ang pagkakataon na hipag ko naman ang magtutur. At tinanggap ko siya sa bahay para doon tumira at sa pagmamagandang loob ko ay nagawan niya pa ako ng kwento na ikinasira ko sa aking biyenan. Kuya Don, di naman sa pagmamayabang ay may itsura ako. Matangkad, may pagkamorena at may palingkinitang pangangatawan. May mahaba at maitim na buhok. Pero nirirespeto ko ang asawa ko dahil gusto ko wala siya masabi sa akin. At pag nakaipon na ng sapat ay uuwi na ako dahil miss na miss ko na ang dalawa kong anak. Sa aking tinutuluyang apartment sa baba ay may nakatira na Pinoy na mayroon silang madalas na bisita na pinsan nila at itago na lang natin siya sa pangalang Jimmy. Nakipagkaibigan si Jimmy sa aking hipag kaya napapadalas ang pagpunta nito sa bahay. Pero dahil ang pasok ko ay mula umaga at nakakabalik na ako ng bahay ay mag-aalas 8 na ng gabi, wala sa loob ko Kuya Don dahil di naman ako nakikipag-usap sa mga lalaki at may pinangangalagaan din akong reputasyon. Hi Rina, tara sumabay ka na sa amin kumain, ang pag-aalok ni Jimmy. Sorry, pagod ako. Sa kwarto na lang ako kakain at maaga din ako magpapahinga. At nalaman ko sa hipag ko na gusto daw ako ligawan ni Jimmy. My God, sabi ko, may asawa at anak ako. Di ko ugali ang pumatol sa ganyan, ang sabi ko sa hipag ko. Minsan galing ako sa trabaho, ay may dala akong pinamili sa Carrefour. 2 bitbit ko sa aking kamay dahil walang lift ang apartment kaya naghahagdan ako. Paswari na, nandun pala naghihintay sa baba, ang hinayupak sa loob ko. Ako na magdadala niyan, ang sabi ni Jimmy. Hindi kaya ko to, pero pinipilit niya na siya ang magdala. Ayaw ko namang mapahiya ang lalaki kaya binigay ko. Minsan, isang araw Kuya Don, may dala siyang tubig at isang sakong bigas. Ano ito? Ang pagtatanong ko sa kanya. Binili ko para sa inyo. No, hindi ko matatanggap yan. Kung nanliligaw ka, tatapatin na kita. May pamilya ako, ayaw ko dungisan ang pagkatao ko. Ang matapang kong sagot sa kanya. At ang hipag ko ang pumagitna sa amin. Tanggapin mo na at krasya yan, saad ng hipag ko. Umalis na ako at pumasok na ako ng kwarto. Kuya Don, lahat ng nangyayari sa akin dito sa Paris ay pinapaalam ko sa asawa ko dahil ayaw ko magtago ng lihim sa kanya. Sa kabila pala ng magandang pakikitungo ko sa hipag ko, kahit di ko ginagawa magpaligaw, ay binaliktad niya lahat ito pagdating sa biyenan ko. At napansin ko din na matamlay na ang pakikitungo ng biyenan ko sa akin. Nagdaan ang 5 taon
Plano ko na umuwi dahil alam ko na malaki na ang savings namin at pwede na magsimula ng isang negosyo at mapaayos ang bahay namin. At miss ko na sobra ang dalawa kong anak. Pero Kuya Don, sa lagi kong pagtatanong sa asawa ko at kulang pa din. Keso sa pagkain nila at gastusin. Yung pala Kuya Don, naalaman ko ang tunay na dahilan. May bisyo siya. Nasama niya pa ang barkada niya sa bahay para doon tumira. Umalis siya ng bahay at sinama niya ang dalawang anak ko. Patuloy pa din ang pagpapadala ko sa asawa ko kahit halos walang matira sa sinasahod ko para makakain ng maayos ang dalawang anak ko at mabili ang mga pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Kuya Don, akala ko magbabago na siya, lalo pang lumala. Nakuha niya pa ng babae at may kinakasama na siyang iba at patuloy pa din ang kanyang bisyong sabong at paggamit ng bawal na gamot. Tinawagan ko ang asawa ko at binabawi ko ang mga bata. Ngunit ayaw niyang ibigay dahil mapuputol ang sustento ko. Pero sabi ko, ibigay mo ang mga bata sa mga magulang ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis at ipapaktukan ko kayo ng kinakasama mong may bisyo din. Pinabalik ko, Kuya Don, ang bank book. Pero nag-iwan naman siya ng pera. 35 pesos nga lang. Ang masakit, Kuya Don, di niya inaasikaso ang mga bata. Namayat sila. Ang mga damit at uniform nila sa school ay puro hawa. Nanlumo ako, Kuya Don. Ang pagsisikap ko na maayos ang pamilya namin ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga bata. Sayang ang pera na nilustay niya. Binaliwala niya lahat ang mga pagsisikap ko. Mas kailangan kong magpakatatag ngayon para sa aking dalawang anak. Sa awa at tulong ng buong may kapal, Kuya Don, ay napagdaanan ko lahat ito ng buong tapang at pananalig sa Diyos. Ay nakapagtapos na rin ng kolehiyo ang aking panganay. At ang sumunod naman ay middle school na rin. Ang aking best friend na si Neri, ang aking takbuhan, sa higit na 8 taong hingahan ng sama ng loob at pamilya na rin ang turing namin sa isa't isa. At sa kasalukuyan, Kuya Don, ay mayroon akong long distance relationship o LDR na isang foreigner at siya ay si Jan. Accept naman ni Jan ang pagkatao ko at madalas din siyang tumatawag sa aking mga anak. Sa awa ng Diyos, kung ipagkakaloob ay dito na siya maninirahan sa France sa darating na taon. Nawa, Kuya Don, ay nagbigay ito ng aral sa iyong mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Salamat sa iyong pagtitiwala, Rina, na ibinahagi mo ang iyong love story sa aking programa. Sa bawat unos na nararanasan natin sa ating buhay, ay huwag kang mawawala ng pag-asa. Basta't andyan ang iyong pananalig. Kasunod nito ay ang bukang liwayway na siyang magbibigay liwanag at pag-asa na siyang magkukubli sa iyong mapait na nakaraan. Napakaganda ng iyong kwento. Ang tunay na nangyayari hindi lang sa Paris, kundi sa ibang lugar ng mundo. Hanga ako sa iyong katatagan at pananampalataya ay nalampasan mo ang masalimuot at napakakulay mong istorya ng pag-ibig. Pero sa huli ay may dumating sa iyo at deserving mo din naman na maging masaya ka. Good luck sa iyo, Rina. At salamat sa lahat ng aking tagapakinig. At sa lahat ng mga nagpapabati ay sina Miss Nelly Abellana Pilismino at Miss Priska Choi ng Korea, Ashley Camiro and Miss Ren Santos Feliciano ng Paris, France. Ganon din kay Miss Jenny TV Vlogs, Mr. Edgar Pilismino at sa Team Galamay. Maraming salamat po.